Hello, ako si Kuya Review at plano mo bang mag-take ng board exam pero hindi mo alam kung anong gagawin sa Scanton, especially self-review na kagaya ko. So, may confusion ka about paano mag-shade, anong gagawin, so keep watching. So basic sa inyo, sasabihin sa inyo na nagsulat kayo, black ball pen gagamitin nyo. Pag nagsulat kagaya nito, yan yung pangalan ko, ito din yung subject. Mamaya malalaman nyo bakit developmental yan. And kung mag-shade kayo, pencil. Mongol number 2 yung gagamitin ha. Pag pencil. Mag-explain na ako sa sa pagsulat. So sa pagsusulat guys, hindi talaga kailangan na capital letter sa pagsusulat. Importante lang naman na may sulat na as much as possible, tama yung spelling. And just in case na kinabahan kayo, kagaya ko nangyari sa akin, nakapag-take na kasi ako ng dalawang exam. 2019, nag-take ako ng pagiging teacher. Pumasa naman. Ngayon, 2024, nag-take din ako ng psychometrician. Pumasa din. So, nangyari, kaya ganito, developmental psychology. Sobrang kaba ko. Imbis developmental psychology, naging developmental psychology. Funny, no? Well, it turns out pala, pag sulat, di naman pala ito isa-scan ng makina, itong sulat. Ang isa-scan ng makina is itong shading. Kaya actually sa shading ka talaga dapat mag-careful kasi yan talaga yung pinaka masailad sa lahat. But just to be safe lang, huwag niyo akong gayahin. Mas safe na ikawin yung capital letter lahat. So, dito naman tayo sa shading. So, sa pag-shade guys, may magtatanong for sure, bawal ba yung mag-erase? Well, answer ko dyan is hindi. Why? 2019 na licensed professional teacher, dami kong eraser nun. More than 20. Pero pumasa naman ako. Ngayong 2024, more than 10. Pumasa naman ako kahit marami erasure. So, ano ba yung technique na ginamit ko? Sa pag-shade ko guys, hindi ko talaga hindi ko kinakapalan yung pag-shade. Tama lang. Yan, ganito lang. Basta na-feel mo na yan, huwag masyadong kapalan. Okay na yan. As long as kita yung letter, as long as may laman na yan, okay na yan. Huwag mo siyang ganituhin, no? May nakikita kong sobrang kapal na ganito. Ito guys, mahirap itong burahin. Ayun ganito, kakapal. Mahirap yung burahin. Meron talagang may iwan nila dyan. At example, i-erase mo yan. Erase ko. Ganito. Somehow may iiwan pa din dyan. May kunting may iwan dahil makapal yung pagka-shade mo. So, pag nag-change of mind ka, i-answer mo is letter C. Pero dahil kinapalan na yung B, dalawa na yung answer mo, B at C. So, dapat talaga wag mong kapalan kahit manipis lang. Basta na-feel mo yung box, kagaya nito na manipis lang. Okay na yan. Yan yung ginagawa ko para madali sa part ko na mag-erase. Okay, gets? Pwedeng mag-erase. Mali yung sinasabing bawal mag-erase. Ano lang talaga, be careful lang. Lipis na thin lang talaga yung shading, pumasa naman. And sa pagsusulat guys, sa pagsusulat dito, just to be safe, correct spelling yun na lang at capital. For sa case ko nga, kahit na wrong spelling, pumasa naman. So, di natin alam. Baka sa panahon nyo, baka mag-stick sila, no? Ito naman tayo sa set na to. A and B lang yan. A na yung A na talaga yan hanggang sa mga sa pagsagot mo ng ibang mga subjects. A na talaga yan. Okay? Mo ng every subject, di ka na mag-fill up ng names. I-fill up mo lang is subject. For now, yan lang muna. Kung may mga tanong man kayo related sa mga board exam, pwede kayo mag-message sa Facebook ko na magpo-flash sa screen. Pwede din mag-comment din kayo kung may mga tanong pa kayo. And please mag-subscribe na din, like. And sa mga may kakilalang planong mag-take ng board exam ng psychometrician for next year, starting October every weekend, mag-upload ako ng first videos and mga lectures about psychometrician. So, yan lang and God bless sa ating lahat.